So yun mga master, no, samahan nyo po ako sa aking pag-install ng BRF unit. Bali na mag-umpisa tayo dito sa master na natapos na yung piping, tapos nag-flashing na tayo bawat indoor. Ganito siya style master. Oh. Ito system 3 na naman to. Kukonek natin tong pipe na to. Tapos bali tatlong ano to, malalaking unit. Kukonek na natin yung pipe at saka yung refnet. Refnet pang outdoor. Ito yung outdoor na refnet. Oh. ML02. Yung rubber pad ng outdoor. Kasi yung kilo nito ay nasa 455 kilo. Ganito siya yung rubber pad niya. Water level. Nasa 60 cm yung haba niya. Tapos 12 cm yung taas. Ayos pa natin to. Hindi pa tapos, ito lang. Nilagay natin to sample. Ito yung kasama sa unit, itong long bend na elbow para dito. 1/3/8 at saka sa 3/4. Ito. Unboxing natin, unboxing. Ito yung long bend elbow kasama sa unit. Yan oh. Kasi dito natin yung ilagay dito. Dito natin ilagay yan. Yan, dito natin ilagay para dito naman siya. Ganyan. Yung labas nito ay 158, 158 tapos dito sa main 13. Okay lang yan, reducer. Tapos doon na unit. At yun, natapos din natin yung pangatlong outdoor unit. Nilagyan natin yung long bend na elbow. Tapos yung mga kasama natin, busy din sila sa paglagay ng support para malagyan yan ng cable tray. Saka ma-seating yung refnet natin. Ito yung una na unit. Pipe arrange tayo dito sa may outdoor unit. Ayan, ML01. ML02. Meron pa doon ML02, bali tatlong unit yan malalaki. Ito yung pipe natin. Itong maliit discharge line 50 cm. Ito naman ay 70 cm malaki. Tapos tatlong outdoor. Master, tapos na tayo doon nag-bracing sa papuntang indoor. Dito na tayo. Tapos na din sa elbow. Ano yan master, yung 7/8 na yan discharge. 7/8 na yan na discharge line yan, 7/8 pipe. Ano yan, 50 cm. Tapos yung malaki, elbow, nasa 65, 70. Tapos dito na ako mag-welding. Dito na ako sa unang refnet. Papunta naman siya dito sa unang outdoor. Tapos yan, balance. Doon din balance din maghinang. Yan o. Dito na ako master. No, natapos na natin dito na welding. Sa unang branch lang natapos natin, yung sa pangalawa naubusan tayo ng sitilin. Yan, naubos ito, sitilin. Naubos. So, ngayon wala na. Anong oras na ngayon? Alas 4. Wala na, sarado na yung refilling gas plant. Bukas na 'to ipagpatuloy, master. Yan. System number 3. Malalaking unit. Yan yung ML04, yung branch sa papuntang indoor. Kasi nag-split yan sa loob. Elbow, punta dito, elbow. Itong ano na yan, refnet na yan, ML02, tapos na yan, nahinang na yan. Doon lang sa dulo, naubusan tayo ng acetylene oxygen. Yan na natin to para bukas. Ito yung naubos, yung maliit. Ganito yan master, pagka ready na tayong mag-debugging or i-start up na natin yung unit. Ito bagong unit na naman, i-start up natin. Ang nakalagay dito sa display ay EO. So EO. Tapos bago na yun makita yung nakaano pa siya, ang error niya ay L7, no master indoor, dahil hindi pa siya na-set ng master. Ang unit na to
nasa 40 na indoor, 3 outdoor. Ano na tayo, ready na tayo mag-vacuum. Ni-release namin yung pressure kasi goods na yung pressure. Tinapon namin na yung nitrogen. Tapos vacuum. 2 vacuum ginamit namin. So yun lang, update lang mamaya. So bagong system na naman. Gradient DX. Yun master, habang nagba-vacuum, hinihintay natin yun mag-vacuum. Ito, sine-check din natin yung mga online indoor quantity at saka outdoor quantity. Itong gamit natin ay yung debugging kit yan, debugging tool kit. Sa Gree lang yan. Tapos every brand naman meron tayong ganyan. Yan dawa nga ito Gree. Meron din tayong debugging kit tool. Tapos sa ibang brand meron din silang ganyan. Tapos na natin mag-vacuum master, pakawalan na natin yung gas. Dito 3 outdoor to, isa doon, isa dito. Dito ako sa may master outdoor. Open na natin yung gas master. Itong high side number 8 yung alingki niyan, 8mm alingki. Tapos ito naman sa low side, direct lang yan. Naka-close valve lang yan, ganyan diretso. Okay na, waiting na dito. Ready for debugging na to. Ito, nakakuha na siya. AO. AO, it means ready for debugging na. AO, it means ready for debugging. Yun, ito yung piping niya master, oh. Ito yung ref net niya kasi nag-split yan dun sa kabila. Ito na yung piping niyan. Ngayon, dahil natapos na nag-vacuum, inopen na natin yung gas. Sinarado natin ulit kasi yung pag-start up dapat nakasarado yung mga cover niya. Dito. Siya muna mag-operate. Siya yung mag-i-start up. Sa ngayon, naka-AO pa yan. Gas. Naka-gas. Oh, ano na yan? AO. Okay, ready? Start. Yan. Pag hindi pa na-start yan, itong DB, naka-DB na yan, debugging. Nag-start na siya. Inoperate niya doon. DB02. Check. DB02 hanggang ano to, DB15. Ayan, 3. Itong DB04 OC, O5 hanggang ano yan, pataas yan. Siya yung debugging. Tapos yung unit natin ito. Yan, 7 na. 8, 9, 10. On. DB10 on. Nakikita din natin dito. Number 10. Detect outdoor valve state. So, skip. Just skip. Okay. Hintay lang tayo ng mga ilang minuto. So, ka-DB on pa rin siya. DB01 on. Tayo natin. Pag ganyan, DB11 AE, reserve na yan. Waiting for start na yung outdoor. Mga 3 minutes ata yung ganyan. Tapos mag 12 confirmation. Wait, no, don't make okay. Wait.
Yan, DB1201. Okay na. Ang ano nakalagay dito ay confirm unit start up debug. Click OK. Click OK. Now okay. So maghintay tayo ng mga 45 minutes to 1 hour. Pakita ko sa iyo, master. Ito yung outdoor niya. Okay, we need to wait para. Ito yung outdoor unit niya, master. Yan, naka-ano na yan eh. Naka-start up na yan. Hindi natin pwedeng galawin hanggang 1 oras. Kasi naka-reprogram na yan, auto-reprogram. Tapos ito yung outdoor niyan. Mga piping. Lalagyan din yan ng ano, trunky pagkatapos. Yung mga indoor andito. Dito yung indoor niya, master. Tennis court. Yan. Ito yung mga indoor. Ito yung mga indoor niya, no. Papunta doon, paikot 'yan. Nandoon pa yung mga iba, oh. Oh. Tennis court to siya. Paddle court. Tapos yung mga unit andito na. Dahil naka ano pa siya. Ayan, oh, DB16. Hindi natin pwedeng magalaw 'yan. Wala tayong hindi natin magalaw dahil naka-reprogram pa. Hindi natin pwedeng magalaw. Maghintay tayo ng 45 minutes to 1 hour. Lagayan lang natin 1 hour. Yung mga piping yan, papunta yan dito. Yan, o. Tapos diretso dun. Ang balanse na lang dito ay yung ano, grill. Yung design grill na lang siya para papunta dito, buga. So, yun lang mga master. Salamat. Habang naghihintay dun sa isang system, nandito naman tayo sa kabilang system para tanggalin yung nitrogen niya para makapag-vacuum na tayo. Yun, master, ito system number 2 na to. Vacuum dito, vacuum doon. Lakas ng ano, singaw. Okay. Tropa natin. Ka-vacuum na naman to. Hintayin natin to pagka bumaba na yung gauge natin, negative 30 or micrometer. Yun, master, AC 01 off. Naka-off na, master, dahil natapos na. 1 oras natin hinihintay. Ngayon paganahin natin ulit. I-control lang natin dito sa my controller, unit control. Tapos i-check natin 14 na indoor. Then lagay natin 16. Yan. Gumagana. Control data setting. Tapos check natin dito kung gumagana na siya. Ayan, oh. Pag once na mag-blow yan, gumagana na yan. I-start na siya ulit. Naka-cool mode siya ulit ngayon. Pinapagana natin ulit para makita natin dito mag 01 AC on. Tsaka makita natin yung karga kung kulang ba. Mas maganda kasi i-kargahan natin, full load na natin. Kasi ngayon taglamig. Hirap magkarga pag taglamig. Pwede naman natin ilagay sa heating mode. Wala namang problema. Pero mas maganda talaga magkarga sa cooling mode. Hintayin na lang natin. Yun, master, oh, na dalawa na yung naubos natin. Alam mo kung bakit, master? Sobrang laki kasi at saka sobrang haba ng unit, haba ng piping. Ito malalaking unit din to. Uy, may ano pa dito, oh, plastic. Galin natin yung plastic. Mahaba kasi yung piping niyan, master. Tapos hindi siya ano, walang leak. Pero kailangan lang talaga mag-top up gas. Ito pang ano na to. Bali, pangalawa pa rin. Dahil itong isa, wala na to eh. May natira lang siguro 1 kilo. Dinagdag dito. Saka yung isa, patay na yan, sarado na yan. Dagdag tayo, pangalawa, magpangatlong cylinder. Walang leak yan, master. Kailangan lang tayo mag-top up pagka pagka nag-start up. Magana na siya eh, pero kulang pa rin ang karga. Yun, oh. AC on. Grid MBX. Ayos pa rin yan. Yun, master, dahil gumana na yung
unang system. Dito na tayo sa pangalawang system, master. Dahil kanina iniwan natin itong naka-vacuum, tapos na, mga 2 oras na naka-vacuum. Ngayon, i-open na naman natin yung gas. Kasi ito na naman yung i-start up natin ngayon, master. Sa kabilang system naman ito. Parehas lang din, 3 outdoor, same capacity. Tapos same capacity din yung indoor kung ilang piraso. Ayan, sa ngayon, inumpisa na natin mag-open yung high side na valve sa outdoor. Mag-release na tayo ng gas para mag-start na rin tayo ng debugging or ma-reprogram na natin yung system, mga master. Master, ganito yung itsura ng mga indoor unit natin, master. Galing dyan sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29. Yan siya, master. 29. Paddle court to siya, master, or tennis area. 1, 2, 3, 4. 4 na court. Kaya niya palamigin yan. Laki nito. Yan o. So, yun sa wakas, master, natapos din natin yung 4 na system. Bali, yung outdoor niya ay 3 outdoor. Tapos, yung indoor niyan, bawat system ay 14 indoors or 15 indoors. Sa lahat ng system, 4 na system, master, 8 tangke yung naubos natin na cylinder na ni-refill. Bali, walang walang leak, master, walang leak. Kailangan lang talaga mag-top up ng gas dahil napakahaba at saka napakalaking pipe na ginagamit natin. Ito, isang system lang to, 3 outdoor. Tapos yung indoor naman niya ay, kasi ito tennis, paddle court. Ito yung mga indoor. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, papunta dun sa dulo. Paikot yan, puro VRF unit yan, papunta dun. So, yun lang, mga master.